Diyos marhay ni Aldaw, one of the best cassava cake na natikman ko. Welcome sa pagkain ni Diaz. Tara, gawa tayo ng cassava cake with love. Aesthetic apron na may punasan ng kamay, abay i-flex ko muna bago to Adjustable na, waterproof pa at may bulsa kung saan ko nabili nasa comment section. 2 kamoting kahoy, 1 kilo noong binili ng asawa ko. After mabalatan at ma-food processor ay naging 535 grams na lang. Sobrang pino kapag naka-food processor, pati ugat pino din at mas mapapabilis ang pagluluto ng cassava cake. Kung walang food processor, no worries, gamit lang ng pinong yadyaran at tanggalin ang ugat ng kamoting kahoy. 1 cup grated cheese, 1/2 cup plus 1 tablespoon lagay sa grated cassava. Cheese na ang magbibigay ng konting alat kaya unsalted butter na lang ang ilalagay ko. 1/4 cup na tubig. Sa 400 ml na coconut cream, kumuha ako ng 3/4 cup. Huwag palang pipigayin ang grated cassava para hindi siya dry at matigas kahit ilagay sa ref. Sa 395 grams na condensed milk, kumuha ako ng 1/2 cup. Puno lang siya dyan pero 1/2 cup lang talaga ang linagay ko. Lagyan ng 1 1/2 tablespoon melted and salted butter, 2 medium-sized whole eggs. Like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo ang video na ito. Mix lang hanggang sa mahalo ng mabuti lahat ng ingredients. Sa puntong ito, dapat nag-preheat ka na ng oven. Ikaw nang bahala kung saan mo siya gustong ilagay basta pwede sa oven. Huwag kalimutan punasan ng butter ang baking trays. Isalin, huwag masyadong puno kasi maglalagay pa tayo ng toppings mamaya. Takpan para hindi dry kapag naluto. 180 degrees Celsius up and down ang heat, bake for 45 to 50 minutes. Sa part na ito, nakadepende din yan sa oven nyo. Habang nakasalang sa oven, gagawa naman tayo ng malinamnam na toppings. Bali yung tirang coconut cream, condensed milk at grated cheese ay pinagsama-sama ko lang. Naka-off pa ang apoy muna habang linalagay ko itong mga to sa non-stick pan. Mahinang apoy lang at haluin ang haluin hanggang sa lumapot na. Lagyan ng 1/4 cup na butter o 58 grams. Haluin lang hanggang sa matunaw at patayin ang apoy. After mabake na nitong cassava ay isa-isa ko namang inalisan ang takip at linagyan ng malinamnam na toppings. Balik sa oven pero sa taas lang ang heat para mabubrown lang ng konti ang toppings, 3 to 5 minutes lang. Gawa ka na, sakto lang ang tamis nito kaya masarap at hindi nakakaumay.